Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparat pagpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy tingin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat At at sumayin niyo rin. sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan, na sa iyong patnubay ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo na pong lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Karmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon." At tumugon sa pamamagitan ng apoy, "Iyon ang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, "Lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ng sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo na sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano.
Nagsalita noon si Elias sa buong bayan. Lumapit-lapit kayo, wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambara roon ng Panginoon na matagal nang bumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias. Makaitlungang nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana na umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapagbabalik loob. Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw. Ang Panginoon ang Diyos. Ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Tayo pong lahat. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, suliranin abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang upuon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah, hallelujah.
oras ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, nasa abroad na nagsisimba via online, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay nagtuturo sa atin kung paano makapamili ng mabuti. Paano makapamili ng mabuti? Paano po ba kayo mamili? Kayo ba'y namimili base sa inyong kaalaman, base sa inyong karanasan, o kagustuhan? Hello? Sino nagsabing letter A o pili? Ayan ha. Letter A. Sino nagsabing letter A? Base sa kaalaman. Isa lang. Dalawa. O si Ate John. O, sino nagsabing namimili siya base sa kanyang karanasan? Letter B. Taas kamay, taas. Yan, okay. Base karanasan. Sino nagsabing base sa kanyang kagustuhan? Kahit wala siyang alam, kahit hindi pa niya naranasan, basta gusto niya, pipiliin niya. Sino nagsabi nun? Wala. Wala. Yung kagustuhan, hindi. Sino nagsabing letter D, all of the above? Hello? Yung iba, wala. Walang mapili. No? Hindi marunong mamili. No? Kaya nga maganda, tuturuan tayo, paano ba mamili? O halimbawa, no? Magpapakasal ka ba o hindi? O mag-aasawa o hindi? O paano kayo namili? Kaalaman, karanasan o kagustuhan? Father, ginamit ko utak ko, mayaman go na. O, paano? Kaalaman. O, Father, karanasan. Naku, ang bait-bait niya. Karanasan, naranasan ko. Go na, pakasal na. O kagustuhan, Father, ang gwapo niya No, gusto ko talaga yung ganyan No, gusto ko tall, dark, and handsome. Ganyan. Pakasal na. Hello? Paano kayo namimili? Ito yung magandang ituturo sa atin
ng ating mga pagbasa sa araw na ito, sa ating ebanghelyo, binibigyan tayo ng pagpipilian ni Jesus. Anong gusto nyo? Pinakamababa sa kaharian ng Diyos o pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Pero, bago mamili, meron kang dapat gawin. Ano yon? Sabi ni Jesus, ang sino mang magpawalang halaga sa kaliit-liitang bahagi ng kautusan at magturo ng gayon sa mga tao, ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, kung hindi ka marunong sumunod, kung hindi ka marunong makinig, kung hindi ka marunong tumupad sa kautusan ng Diyos, pinakamababa ka. Pero ang mga pinakadakila, sila yung mga gumaganap ng kautusan, sumusunod at tumutupad sa kautusan ng Diyos. Sila yung mga dakila sa kaharian ng Diyos. Alin ang gusto ninyo? A o B? Ang gagaling, di ba? Ang galing sabihin, gusto nila B, pero hindi naman marunong sumunod. Gusto nila B, pero hindi naman tumutupad sa kagustuhan ng Diyos. Yan ang mali natin eh. Kasi gusto lang natin yung resulta. Pero ayaw natin piliin kapag meron ng gagawin. Gusto natin yumaman, pero ayaw magtrabaho. Gusto natin gumanda buhay, pero ayaw natin magsikap. Di ba? Paano ka makakapamili? Kaya nga, sa ating unang pagbasa, maganda yung kwento ni Elias. Sapagkat yung kwento ni Elias magpapakita paano makapamili ng mabuti. Noong mga panahon na yon, merong dalawang Diyos. Si Baal at ang Panginoon. At marami sa mga tao, ang sinusunod ay si Baal. Bakit? Kasi yun yung tinuturo ng hari na si Akab. Mantakin mo yun, no? Hari ka, tinuturo mo mali. Hari ka, tinuturo mo at dinadala mo ang mga tao sa hindi tama. Meron ba kayong kilalang ganong hari? Nagtuturo ng hindi maganda. At sinasabi niya, ang dapat sambahin si Baal. Si Baal ay isang Diyos-Diyosan. At nung panahon na yon, merong 450 na propeta si Baal. Imagine mo yun? 450. Samantalang ang Panginoon, tanging si Elias lang ang naiwang propeta. Masisisi ba natin? Kasi syempre, kung anong sabihin ng hari, yun ang susundin ng mga tao. Di ba? Kaya nga ang kasabihan nun, utos ng hari, hindi mabali. Pag hindi ka sumunod, anong gagawin sa'yo? Yari ka. Kaya yung mga tao, maniniwala na lang. 450, majority. 1, minority. Kanino kayo maniniwala? Sa majority? Sa minority? Hello? Kanino kayo naniniwala? Sa majority o minority? Ayun ang problema. Kasi tayo, ganyan. Kung saan marami, dun tayo. Kung saan ano kaya lagi? Majority wins. Pero hindi ibig sabihin, pinaniniwalaan ng lahat, tama. Hindi ibig sabihin, gusto ng lahat, yun na ang maganda. Gamitin ang isip, gamitin ang kaalaman, gamitin ang karanasan. Hindi lang sunod ng sunod. Kaya anong ginawa ni Elias? Sabi niya, sige, patunayan ninyo na ang totoong Diyos ay ang Diyos ninyo. Ganito mangyayari. Maglalagay ako ng alay ng 2 kambing. May alay. Magdasal kayo sa Panginoon ninyo na paapuyin ang alay.
magkaroon ng apoy. Kung sino ang magkakaroon ng apoy, siya ang tunay na Diyos. Anong ginawa ng majority? Nagdasal sila. Ay hindi, nagsasayaw sila. No? Tumawag sila kay Baal, sumayaw-sayaw, kumanta-kanta. No? 'Di ba? May mga ganon. No? Yung dasal nila, kanta-kanta, sayaw-sayaw, 'di ba? Sumayaw, pero walang apoy. Ano pang ginawa nila? Sinugatan nila yung mga sarili nila, nagmakaawa sila. Baka sakaling pakinggan sila ni Baal. Pero ano nangyari? Wala pa ring apoy. No? Ang dami na nilang ginawang drama. No? Yung majority, ang daming ginawang drama. Pero, sila ba ang totoong Diyos? Walang apoy. Sapagkat hindi totoo si Baal. Samantalang si Elias, simple lang ang ginawa. Hindi sumayaw, hindi kumanta, hindi sinaktan ng sarili. Anong ginawa? Nanalangin. Walang drama-drama, walang palabas. Nanalangin lang sa Diyos. At sa huli, pinaapoy ng Diyos ang kanyang hain. Ayun. At dahil sa kaalaman na yon, dahil sa karanasan na yon, ang mga tao natutong sumamba sa Panginoon. Tinalikuran si Baal. Ganyan kung mamili para makapamili ng tama. Magandang sundin ang ginawa ni Elias. Ano? Nanalangin. Kapag hindi mo alam ang pipiliin, manalangin. Sapagkat ipapakita sa iyo ng Diyos kung ano ang dapat piliin. At maganda doon, sa iyong pananalangin, hanapin ang presensya ng Diyos sa iyong pagpipilian. Ha? Pag ikaw ay mamimili, hanapin mo ang presensya ng Diyos. Pag wala doon ang presensya ng Diyos, wala doon ang tamang pagpipilian. Mga kapatid, para laging tama at mabuti ang mapili, siguraduhin ang presensya ng Diyos ay laging nasa pipiliin natin. Dahil kung wala ang Diyos sa pagpipilian, walang tama na mapipili. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa kanya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang simbahan naway bigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Page 63. Ang Santo Papa at mga obispo sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan,
manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ng mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Panginoon, aming halay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Alay namin aming buhay. Bawat galak at lumbay. Bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
si Jesus ay nariyan sa sagradong ostyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang pagpili ay iyong karapatan. Meron kang kalayaan. Kaya gamitin ang kaalaman at karanasan. Hindi lang dahil kagustuhan. Pero higit sa lahat, dapat ito ay pinagdadasalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling.